nagsimula ng ating talakayan, maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Oo! Jessamine, maaari mo ba pangunahan ang ating panalangin? Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ever this way, be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Bago kayo magsiupo ang lahat, maaari bang pakipulot ang mga kalat sa inyong ilalim ng inyong mga upuan? Okay, maraming salamat. Maaari na kayo umupo. Okay, dahil napapansin ko na ang sa iba sa inyo ay inaantok pa, magkakaroon muna tayo ng maikling pampasigla. Mga bata, alam niyo ba ang kantang Ako, Ikaw, Tayo ay Isang Komunidad? Kung ganon, ay sundan nyo lang ang nasa video. Naiintindihan ba? Oo! Handa na ba kayong makinig? Handa na! Handa na kami! Okay. So, narito ang ating alituntunin sa silid-aralan. Una ay maupo ng maayos. Pangalawa ay makinig ng mabuti sa guro at sa kaklase na nagsasalita. Dapat magpakita tayo ng respeto sa ating guro at sa ating mga kaklase.
sumagot. Kung gusto nyo sumagot o mayroon kayong mga katanungan, magtaas lamang ng kamay. Pang-apat ay lumahok sa mga gawain at talakayan sa klase. Kung may pinapagawang mga aktibidad ang iyong mga guro, ay makikooperate kayo o lumahok kayo sa gawain. Huwag kayong mahihiya. Okay? At panghuli ay iwasang pagtawanan ang sinumang nagkamali sa pagsagot. Naiintindihan lang ba ang ating mga alituntunin? Oo. Ano-ano nga ulit ang 5 alituntunin sa silid-aralan? Maayos na po. Makinig na makinig sa guro. At sa kapatid. Pakilakasan ng inyong boses? Maaari ba? Oo. Okay, pakiulitin. Maupo ng maayos. Makinig ng mabuti sa guro at sa klase. Magtaas ng kamay kung may katanungan. Okay, sumagot. Lumahok sa mga gawain at talakayan sa klase. Iwasan pagtawanan ang sinungaling sa pagsasagot. Okay, tama. Talagang naintindihan ninyo ang ating alituntunin sa silid-aralan. Dapat natin sundin ang mga alituntunin para mas maayos ang ating klase. So, dahil naintindihan ninyo ang ating alituntunin sa silid-aralan, ano nga ulit ang talakayan natin? Ano nga ulit ang tinalakay natin kahapon? Mga istruktura! Tama, mga istruktura. Ano na kaya ang mga istruktura na nakikita ninyo sa inyong kapaligiran o sa komunidad? Maaaring magtaas ng kamay kung nais sumagot. Yes? Simbahan. Tama, simbahan. Sino ba makapagbibigay? Tama, ospital. Sino pa? Wala na? Okay, so lahat ng mga sagot ninyo ay tama. So may ipapakita ako sa inyo na mga larawan para malaman natin kung hindi nyo ba talaga nakalimutan ang tinalakay natin kahapon. Ano ang nasa unang larawan? Pulong kahoy. Sa tingin ninyo, ang pulong kahoy ba ay isang istruktura? Eh, hindi. Pero, may nakikita kayo sa inyong paligid, di ba? Okay. Sa pangalawang larawan, ano kaya ito? Paralan. Tama, paaralan. Ito ba ay istruktura o hindi? Istruktura. Eh, tama. Ang paaralan ay isang istruktura. Eh, ito. Ano naman kaya ito? Supermarket. Sa Tagalog ay palengke. Ano nga ulit ang Tagalog? Palengke. Tama. Sino dito ang nakapunta na sa palengke? Wow, madami-dami din. Ano kaya ang mga nakikita ninyo sa palengke? Mga prutas. Tama, mga prutas. So, sa tingin ninyo, ang palengke ba ay isang istruktura? Oo. Tama, ang palengke ay isang istruktura. Para naman sa larawan na ito, ito ba ay istruktura? Opo. Ano kaya ito? Bahay. Tama, bahay. Ito nasa larawan. Ano kaya ito? Hospital. Sino dito nakapunta na ng ospital? Wala pa. So, pag mayroon tayong sakit, pupunta tayo sa ospital or di kaya sa clinic. So, sa tingin ninyo, ito ba ay isang halimbawa ng istruktura? Oo. Tama.
dito ay moske. Ano nga ulit ang tawag dito? Moske! Ito ay simbahan ng mga Muslim. Naiintindihan lang ba? Oo! Sa tingin ninyo, ito ay istruktura o hindi? Istruktura! Talagang naintindihan ninyo ang sinalakay natin kahapon at hindi ninyo nakalimutan. Bigyan ninyo ng masibagong palakpak ang inyong mga sarili. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na po! Okay, dahil wala na kayong mga katanungan, dumako naman tayo sa ating panibagong paksa ngayong araw. Ngunit bago yan, ay narito ang ating layunin. Sa katapusan ng leksyon na ito, kayo ay inaasahan na ipapaliwanag ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. S. Na ibubuhin ang mga simbolo na ginagamit sa mapa. A. Napapahalagahan ang bawat simbolo na ginagamit sa mapa. Naiintindihan lang ba? Oo! Handa na ba kayo para sa ating panibagong paksa? Oo! Kung kayo ay handa na, sabihin nyo, handa na, handa na, handa na kami. Handa na ba kayo para sa ating panibagong paksa? Handa na! Handa na! Handa na kami! Okay, so mga bata, mayroon akong kasama dito. Siya ang aking kaibigan. Sa tingin nyo, kilala nyo ba sila? Oo! Si Dora! Oh, si Dora. Kasama niya ang Papa at Mama! tama. Kasama ni Dora ang kanyang backpack at ang kanyang mapa. Sa tingin ninyo, bakit kaya laging may dala-dala si Dora na mapa? Para makatulog. Para po makatulog. Sige, tayo eh. Para po siya makatulog sa walang damit. Para makatulong kay Dora ang mapa sa nawawala niyang gamit. At para, syempre, di ba, gala si Dora? Di ba, alam niyo naman na gala si Dora? Para hindi siya maligaw. Kaya may dala-dala siyang mapa. Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol ang ating tatalakayin ngayon ay mga simbolo sa mapa. Okay, mga bata, ang simbolo ay tumutukoy ito sa isang bagay na nagre-representa o naglalarawan o kaya naman ay nagpapahiwatig ng isang idea na o larawan ng isang bagay. So, naintindihan nyo lang ba mga bata kung ano ang ibig sabihin ng simbolo? Oo! Magaling. So, okay, mga bata, ang simbolo ay tumutukoy sa isang bagay na nagre-representa o naglalarawan, kaya naman ay nagpapahiwatig ng isang ideya o larawan ng isang bagay. So, mga bata, alam nyo ba kung ano yung ibig sabihin ng isang simbolo? Oo, teacher! Okay, magaling. Mga bata, ang halimbawa na isang simbolo ay ang Paaralan! okay, magaling. Ito ay isang paaralan. Sa sunod na larawan, ano kaya ito? Ospital! Magaling. Ito ay Ospital! tatlong larawan. Ano kaya ito? Gasolinahan! Okay. Isa ito. Gasolinahan! Papunta na ba kayo sa isang gasolinahan? Opo! Ano kaya ito? Bahay! Okay. Saan kayo nakatira? Sa bahay! Magaling. Ito ay isang bahay. So ngayon mga bata ay dadako naman tayo sa kahulugan ng mapa. Ang kahulugan ng mapa ay isa itong patag na naglarawan
larawan sa mundo. So, naintindihan niyo lang ba ito, mga bata? Opo! Mga bata, alam niyo ba ito? Opo! Sa tingin niyo, ano kaya ito? Mama! Okay, sa ito, mapa. Ano ulit ito, class? Mama! Okay, nakakita na ba kayo ng mapa? Opo! Saan kayo nakakita ng mapa? Ano? Okay, magaling. Isa itong halimbawa ng isang mapa. Okay, mga bata, makikita sa mapang pisikal ang mga anyong lupa at ang mga anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar o isang komunidad. Sa mapang pisikal ay matatagpuan ang mga pananda o simbolo ng iba't ibang anyong lupa at ang mga iba't ibang anyong tubig. So alamin natin kung ano-ano ang mga simbolo ng anyong lupa. Mga bata, alam niyo ba kung ano ito? Bulkan! Okay, ito ay Bulkan. isang bulkan. Sa mga bata, nakakita na ba kayo ng isang bulkan? Opo! Saang bulkan? Sa Magkita! Okay, bulkan Kanlaon. So, ano ang makikita niyo sa bulkan? Mga abo! Okay, magaling. Ang makikita natin sa bulkan ay mga okay, magaling. So, sa larawang ito, ano ang napapansin niyo? Kapatagan! Okay, magaling. Sa tingin niyo, class, may kapatagan ba dito sa inyong lugar? Opo! Okay, isa itong halimbawa ng anyong Lupa! lupa. Okay. Sa larawang ito, ano kaya ang napapansin niyo? Bulubugin! Okay. May nakita na ba kayong mga bulubundok yan sa lugar ninyo? Opo! Okay. Ito ba isang halimbawa ng anyong lupa? Opo! Okay, magaling. Sa larawang ito, ano kaya ito? Bundok! Okay, nakakita na ba kayo ng bundok? Opo! Ano ang nasa bundok? Nakapunta na ba kayo sa isang bundok? Opo! Okay. So sa tingin niyo mga bata, ito ba isang halimbawa ng anyong lupa? Opo! Okay, magaling. So mga bata, naintindihan niyo lang ba ang mga simbolo ng mga anyong lupa? Opo! Okay, so ngayon ay dadako naman tayo sa mga simbolo ng anyong tubig. Unang larawan, ano ang napapansin niyo? Ilog! Okay, nakakita na ba kayo ng isang ilog? Opo! Okay. Sa tingin niyo, class, ito ba ay isang halimbawa ng anyong tubig? Opo! Okay. Sa larawang ito, ano ang napapansin niyo? Dagat! Okay, mga bata, nakaligo na ba kayo sa dagat? Opo! Sa tingin niyo, class, ito ba ay isang halimbawa ng anyong tubig? Opo! Okay, magaling. Lahat ng inyong sagot ay tama. So dahil tama ang inyong sagot, ay bigyan niyo ako ng 3 palakpak. Okay, magaling mga bata. Ang 3 pangunahing pulo sa Pilipinas ay Luzon, Visayas, at Mindanao. So naintindihan niyo lang ba mga bata? Opo! Tungkol saan na ba ang pinag-aralan natin ngayong araw? Okay, ikaw, B? Tungkol sa simbolo ng mga simbolo sa mapa. Okay, magaling. Ang ating tinalakay sa araw na ito ay ang mga simbolo Sa sa mapa. mapa. Okay, sa tingin niyo, class, bakit mahalaga ang mga simbolo sa mapa? Ano
ang kinahanglan natong mahibalan ang mga simbolo sa mapa. May alam ba kayo kung bakit? Okay, mahalaga po ang simbolo sa mapa upang madali po nating maunawaan ang mapa dahil ito po ay tumutulong sa atin na mabasa ang mapa. Halimbawa, kapag nakita natin po ang simbolo ng isang bahay, alam na po natin na may bahay doon. So, naintindihan nyo lang ba mga bata? Opo! Wala na ba kayong katanungan? Opo! So, mga bata, palagi po natin tandaan na ang mga simbolo ay tumutukoy sa isang bagay na nagre-representa o naglalarawan o kaya naman ay nagpapahiwatig ng ibang area o larawan ng isang bagay. At ang mapa naman ay isang patag na naglalarawan sa mundo at gawa ito sa papel. So, naintindihan nyo lang ba mga bata? Opo! Magaling! Mga bata, dahil naiintindihan na ninyo ang paksang tinalakay natin ngayon, ay magkakaroon tayo ng panghatang gawain. Sa unang row na ito ay kayo ang unang pangkat. At sa ikalawang row naman ay magiging pangalawang pangkat. Sa panel discussion na magaganap ngayon, ay ako ang inyong magiging host. At ang bawat miyembro sa grupo ay magiging panelista. Unang-una ang magpepresenta ng kanilang mga ideya ay ang unang pangkat. Maaari ba kayong tumayo? Ating kilalanin ang tatlong panelista. Siya si Shermie. At siya naman si Jessamine. At siya naman si Aldred. Magbibigay ako sa inyo ng katanungan bawat isa sa inyo. Okay, so ikaw muna mauuna, Shermie. Para sa'yo, bakit kailangan tayo gumamit ng mapa kapag mayroon tayong pupuntahan? Bibigyan lamang kita ng 5 minuto para mag-isip at magbigay ng iyong ideya. Maaari bang makilakasan ang iyong boses? Okay, ayon kay Charmaine, upang hindi daw maligaw kung saan tayo pupunta. Sa ikalawang panelista naman, para sa iyo, gaano kahalaga ang mapa? Dahil ito ay nagsisilbing gabay. Para saan? Okay, ayon kay Jessamine, mahalaga daw sa kanya ang mapa dahil ito daw ay nagsisilbing gabay kapag tayo ay naglalakbay para hindi tayo maligaw. Para naman sa ikatlong panelista, Aldred, para sa iyo, ano ang pinagkaiba ng simbolo at mapa? Maaari bang palakasan ang iyong boses? Tumutukoy sa isang bagay na nagsisimula. Naglalarawan o kaya naman ay nagpapakipatid ng isang idea o larawan ng isang bagay. At ano naman ang mapa?
Okay, ayon kay Aldrin, ang pinagkaiba ng simbolo at ng mapa, ang simbolo ay tumutukoy sa isang bagay na nagrerepresenta o naglalarawan o kaya naman ay nagpapahiwatig ng isang ideya o larawan ng isang bagay. At ang mapa naman ay isang patag na naglalarawan sa mundo at gawa ito sa papel. Okay, maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong ideya. Maaari na kayong umupo unang pangkat. Ngayon naman ay aking tatawagin ang ikalawang pangkat. Sure! Ano tayo dito sa harap? Sa pundok ito ay ako ang inyong magiging host at kayo ay maging panelista. Sa bawat sa inyo ay may iba't ibang katanungan. So, okay, ikaw Catherine. Ikaw Catherine. Naalala mo pa ba kung ano yung tinalakay natin ngayon? Sa mga simbolo sa mapa. Okay, magaling. So, ang ating tinalakay ngayon ay tungkol sa mga simbolo sa mapa. Okay. Ikaw naman, ikaw naman, May, ay maaari bang magbigay ka ng tatlong halimbawa sa mga simbolo ng anyong tubig? Ilog, dagat, karagatan. Okay, magaling. So, mga simbolo, mga halimbawa sa simbolo ng mga anyong tubig ay ang ilog, karagatan, at dagat. So, ikaw naman, B. Ikaw naman, Regine, maaari ka bang magbigay ng tatlong halimbawa sa mga simbolo ng anyong lupa? Bahay, kapatagan, bundukin. Okay, magaling. So, ang mga halimbawa sa anyong lupa ay ang kapatagan, bundok, at bulo-bundukin. So, maaari na kayong umupo. Okay, Talagang naiintindihan ninyo ang ating pagsasama. wow, naintindihan nyo ang ating tinalakay natin ngayon. So, maaari bang bigyan natin ang ating mga sarili ng tatlong palakpak? Mga bata, naiintindihan lang ba ninyo ang ating paksa ngayong araw? Okay, so magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. So makinig kayo sa akin dahil babasahin ko ang tanong ko. So gumuhit ng mga simbolo na makikita sa mapa ng Pilipinas. So narito ang mga simbolo na dapat niyong iguhit. So bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Naiintindihan lang ba? Okay, so pakipasa lahat ng mga papel sa unahan.
ngayon ay ating aalamin kung ang inyong mga sagot ay tama. So, sino ang gustong gumuhit o sumagot sa number 1? Okay, ikaw B. Number 2. Number 3. Sino gustong gumuhit sa number 3? Ikaw B? Number 3 ka B. Sino gusto? Number 4. Number 5. Sino gustong gumuhit? Number 6. Ay, ikaw sila ka, teacher. Number 5 ka din. Number 5 po. Number 7. Sino gustong gumuhit? Number 8. Sino gustong gumuhit? Okay. Tama ba ang kanyang ginuhit? Okay, tama. Number 2. Tama ba? Number 3. Tama ba ang kanyang ginuhit? Okay. Number 4. Number 5. Tama, magaling. Number 6. Tama. Number 7. At ang panghuli, tama ba? Okay, magaling. Nagagalak akong malaman na natutunan niyo ang ating lesson ngayong araw. At para sa inyong takdang aralin, maaari niyo bang basahin? Tungkulin kung anong pangalan ng mga simbolo. Isulat sa paglang ang tamang sagot. Okay, so ang inyong gagawin ay kilalanin lamang ang itong mga simbolo at tukuyin kung ano ang kanilang pangalan. So, isusulat nyo ito sa inyong aralpan na kwaderno at ipapasa nyo ito bukas sa oras ng ating klase. So, naintindihan lang ba mga bata? Opo! Wala na ba kayong mga katanungan? Opo! Okay, kung gayon ay maaari bang tumayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin? Okay. Maaari mo bang pangwakasan ang ating panalangin? Okay, so paalam mga bata.